Kilos ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Mercy Mangoda, tama ka kabayan. Helen Flores, vote for Amy Marcos, Bongo. Attorney Glenn Chok, Attorney Larry Gadon, Bato de la Rosa. Ilan na ba yung nanonood sa atin? 1,100. Bakit? Ano? Nag-iiling sindahan, video mo kasuod na. Ah. Ganun pala. Nanonood kayo ng video ko ng kahapon? Hindi bale. Sige, increase kan kasuod ma. Yung Ah. sindahan. Sige po. Anyway, kahit mamaya na ninyo ito panoorin, ayos lang po. So, patuloy natin yung ating discussion po ngayong umaga dito sa ating programa. Now, why is it, sinasabi ko po mga kababayan sa inyo na yung simulation dito, 18 months. Kinomission po ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Yung pag-aaral, dapat alam ninyo ito. Kinomission po siya mga kababayan ng foundation ni Bill Gates, Bill and Melinda Gates. Ipakita ko sa inyo. John Hopkins, kaya po ang count ng parang commission on election, quick count ng mga namatay and infected, ang official count, ang nagpapublish po, John Hopkins. Now you know. The reason for that, talagang siya ang naka-assign ng mga globalist. O, tingnan ninyo. John Hopkins, Bloomberg School of Public Health, Center for Health Security. Sino pa? World Economic Forum. O, kita ninyo. Sino pa? Of course, ang pinakang sikat ngayon, mga kababayan, at pinaniniwalaan ng mga leaders ng mundo. Hindi man siya virologist, hindi siya doktor. College dropout siya, pero billionaire, mga kababayan. Si Bill Gates, Bill and Melinda Gates Foundation. O ngayon, mga kababayan, anong sinasabi rito? O, nagsagawa sila po ng exercise. Ang tawag po nila, Event 2001. Event 201. 201, hindi. Event 21. Ako tingin ko rito sa Event 21, ito yung tinatawag na Agenda 21. To the whole world. Tingnan niya. Event 21. Ito, mundo. The globe. Ano daw ang Event 21? Ginawa nila, Event 201 scenario pala. Pero Event 21 siya, sa totoo lang. Basahin na lang natin as Event 201. Kasi yun nakasulat dito eh. Event 201 simulates an outbreak of a novel zoonotic coronavirus transmitted from bats to pigs to people that eventually become efficiently transmissible from one person to person, leading to a severe pandemic. Ayon. Kita ninyo. Kailan ito ginawa? Kung hindi ako nagkakamali, ginawa ito mga kababayan 2 years ago. Before nilang in-implement. Kita ninyo. Parang 2 years ago, kung hindi ako nagkakamali. Anyway. The pathogen in the disease it causes are modeled largely on SARS. Bakit SARS? Ang SARS po, ito ng
COVID ngayon? Una, SARS. SARS-1. Ito po, mga kababayan na COVID na pinangalanan, SARS to po ito. SARS-CoV-2. But it is more transmissible in the community setting by people with mild symptoms. The disease starts in pig farms in Brazil. Yon ang kanilang simulation. Hindi man po China. Doon sa Brazil siya. Para hindi makalata yung China. Hindi ko sa inyo. Quietly and slowly at first, but then it starts to spread more rapidly in healthcare settings. When it starts to spread efficiently from person to person in low-income, densely packed neighborhoods of some of the megacities in South America. The epidemic explodes. Parang yung nangyari dito sa China. It explodes all throughout the world. It is first exported by air travel to Portugal, the United States, and China, and then to many other countries. Ibig sabihin, na-transmit siya sa pamamagitan ng pag-travel ng mga tao, lola ng eroplano. Although at first, some countries are able to control it, it continues to spread and be reintroduced. O, kita ninyo. Kaya po, wag na tayong magtaka sa balita na yung mga nakarecover na mga patient sa COVID, na-reinfect sila. Na-reinfect. Kasi sa simulation, sa script po nila, it is reintroduced. And eventually, no country can maintain control. Wala na anya na bansa ang may control. Kaya po, yung wish ng ating Pangulo na sana makadevelop, ay hindi man po nila yun i-recognize. Yung ating Pangulo, nagsabi mga kababayan na magbibigay siya ng 10 million sa sino man makakapag-develop ng bakuna. O di ba ang ganda nun? Now, ang tanong, will it be recognized by the WHO? Hindi po. Hindi man yun kasama sa script. Sige. Hindi po yun kasama sa script. Kaya nga po, yung mga tawag ng tawag sa akin po, sabi nila, nagtatakaan niya ako, Mr. Maravillas. Ako hindi po nagtataka. Kasi alam ko itong script na to eh. Bakit anya may fabunan antiviral infection, hindi man po pinapansin? Huwag ninyong sisihin yung ating Pangulo po. Kasi yung ating Pangulo, hindi man po siya pwedeng mag-decide on that. Ang magdi-decide po, DOH, kasi sila yung experts dyan. Kahit gusto yun ng ating Pangulo, sige, tingnan ninyo. Pag sinabi ng DOH tapos ng, anong agency yun? FDA, Mr. President, kasi may sunsol yung taas, yung WHO, tapos mga big pharma. Magiging bulag na po yung lahat na bulag. Ay, hindi reliable anya yan. Ang sasabihin nila, mga kababayan, iba. May tumawag sa akin, Mr. Maravillas, pwede ba kaming bumili, direkta doon? Sabi ko, iwan ko. Pero hindi man po yun capsule. Injectable yun. Hindi man pwede ikaw yung mag-inject sa sarili mo. Di ba? Hindi man pwede ikaw yung mag-inject sa sarili mo. Or may kaibigan kang doktor, pa-inject ka, other than si Dr. Fabunan. Hindi man pwede.
Ang authorized lang po noon, sila, si Dr. Pabuna. You see? So, wag na kayo pong magtaka pa ganon. Kasi po, mga kababayan, sa simulation, in script, ng Bill Gates Foundation at ng Kabal, hindi yun kasama. But of course, tayo'y natutuwa. Mr. President, ipagpatuloy mo yan. At least na bibigyan tayo ng pag-asa na with that statement of the President, he is recognizing the talents of the Filipino inventors. Pero Mr. President, nakarating ba talaga sa inyo yung tungkol sa Fabunan antiviral? Baka hindi man po nakarating talaga sa inyo. Kasi yung sabi ni Mario Marcos, narinig daw niya. Hindi man personal yun eh. Iba yung narinig niya, hindi man mismo yung Pangulo. Kung di yung sekretary yata, ikaw nagdrama lang yon. Hello, Mr. President, ganito. Wala man pala kausap sa telepono. Kaya nga po, Mr. President, baka by chance, matsambahan ninyo itong live streaming ko. Pakitingnan po ninyo yon. Baka effective po yun. Kailangan lang ma-recognize siya, mapag-aralan, at ma-approve ng FDA para legal yung paggamit. Titingnan po ninyo kung totoo yung claim ni Fabunan na marami nang napagaling noon. O, ganun lang yan. Di ba? So, eventually, no country, mga kababayan, sabi rito, can maintain control. Walang bansa. There is no possibility of a vaccine being available in the first year. Asa pa kayo? Yung mga kwentong nagde-develop na ng may anong bansa yon? Malapit na niyang tinitest na niya. Tinitest lang. Pinapaasa lang po tayo. Pero base po sa script, it will not be available on the first year. Kung mali ito po, hindi po ako ang mali, sila. Kung hindi masunod yung script, huwag ninyo akong sisihin. Sabi ni Mr. Maravillas, fake news talaga si Mr. Maravillas. Anong fake news? Galing ito sa kanila? Di ninyo nakikita, Galing ito sa kanila, Kaya nga, pinapakita ko sa inyo yung binabasa ko para alam ninyo na with basis ang ating discussion. There is a fictional antiviral drug that can help the sick but not significantly limits spread of the disease. Imagine ang term nila, fictional. Hindi man totoo. So, yung madidevelop mga kababayan na drug na kala ninyo cure, tatawagin nila yon fictional. Lahat dito sa script, fiction na niya, hindi man na niya totoo. Hindi man yan. Bakit ganon? Kasi nga po, hindi sila interesado sa drug, interesado sila sa bakuna. Bakuna na nag-sponsor ng nag-aral nito si Bill Gates. Nag-sponsor ng pag-aaral na to si Bill Gates. Kasi yung mga companies ni Bill Gates, 5. Yon ang natukahan na mag-develop ng advanced kind of vaccine. Nasabi ko sa inyo, naka-package na doon. Package.
the ID, the digital ID 2020 is your vaccine. It is your wallet. It is your ID. It is your passport as a global citizen so that you'll be allowed to travel without the certificate of that vaccine. Claim mismo yan, hindi ko yan na haka-haka. Sinabi mismo yan ni Bill Gates. Tingnan ninyo yung video. Ano sabi ni Bill Gates? Pag hindi niya nakadevelop ng bakuna, hindi tayo babalik sa normal. Hindi na tayo babalik doon. Malinaw po. Malinaw na malinaw. Sana yung binabasa ko. There is a fictional antiviral drug that can help the sick but not significantly limit the spread of the disease. So kung may ma-develop man po na drugs, wala yun. Sasabihin ng mga nasa mainstream media na nasa influence ng mga globalist, wala niya mga kababayan, dumarami pa rin. Kasi hindi man na-identify yung infected talaga, nahirapan tayo. O yun ang magiging balita. Nahirapan tayo sa contact tracing. So, para sigurado po tayo, yun ang sasabihin ng mga experts dito at doon sa Amerika and all other parts of the world. Ang kailangan talaga natin, proteksyon ng mga tao, ibakuna lahat, para kahit may carrier, hindi ka na niya tatablan. Perfect. Since the whole human population is susceptible during the initial months of the pandemic, the cumulative number of cases increases exponentially, doubling every week. Huwag kayong matakot po dito. Bakit? It is happening. Dumoble niya. First time, 2,000 in America died in one day. Ganon ang inyo pong makikita sa mga balita. Paulit-ulit yon. All networks. Kasama kasi po sa script, sa simulation. And as the cases and deaths accumulate, the economic and societal consequences become increasingly severe. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, yung consequences po ng lockdown, gutom. Kaya po, pag inis yung restriction, maghanap kayo ng pagkain. Bakit? It will become increasingly severe, sabi sa script. No, ito, mga kababayan, ang pangrimate. Ang last paragraph ng pag-aaral nila at simulation. Ito yung pangrimate. Ako'y nananalangin, mga kababayan, na sana hindi ito mangyari. Itong mitiin, based sa simulation, the scenario ends at the 18-month point. Well, pinaka-last part, basahin ko sa inyo. With 65 million deaths. Ilan pala yung patay sa Amerika? More than 40,000. Global, ilan? Tingnan mga kuya, research mo. Uninfected po, more than 2 million yata. Infected yon, hindi man yung mga nangamatay. Pero sa simulation po, in 18 months, 18 months. Di ko pa kayo tinatakot, ha? Ha? Oh. Confirm, 2 million. Worldwide po ito, ha? Ito worldwide, itong studies na to. Worldwide, ang confirmed infected by the COVID, 2,500,000
563,384. Recovered, 681,477. Ang deaths all over the world, 177,415. Kita ninyo? Pero base po sa simulation, pero anong kuwan pa lang ngayon? Pirang months pa lang? Almost April 22? January, February, March, April. 4 months. Almost 4 months pa lang iyong count na yon. Sa simulation po, mga kababayan, the scenario ends at 18 months. 18 months. Point. With 65 million deaths. The pandemic is beginning to slow due to the decreasing number of susceptible people. Ang peak pala, base sa script nila, 65 million. The pandemic will continue at some rate until there is an effective vaccine. Kita ninyo ang script? Bakuna po talaga. Kaya ulit-ulit na sinasabi sa atin ni Bill Gates, bakuna. Yon din ang sinasabi dito sa atin, bakuna rin. The pandemic will continue at some rate until there is an effective vaccine or until 80 to 90% of the global population has been exposed. Compute ninyo po ang 80 to 90% ng 7 billion. Ilan po yon? Compute na lang po ninyo. 7 billion po tayo sa buong mundo. More than 7 billion. Ang expected nila in 18 months na mai-infect 80 to 90% of global population. From that point on, it is likely to be an endemic childhood disease. Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health, Center for Health Security, World Economic Forum, Bill and Melinda Gates Foundation. Ayos? Huwag ninyo akong i-accuse na tinatakot ko yung mga tao. Walang takutan dito. At yung mga hindi naniniwala sa aking eksposisyon, as I was telling you, huwag kayong matatakot, hindi man kayo naniniwala. Kami ngang naniniwala, hindi kami takot dito. Kasi sinusunod ko po ang Bible. Ang advice ni Lord, fear not. Do not fear. Do not be troubled. For the end is not yet. Hindi pa ito katapusan. Kuan pa lang, 22 pa lang ngayon. Ang katapusan po sa April 30. Katapusan ng buwan. Ngayon, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo rito? Ibigay ko muna itong balita sa inyo kasi yung balita galing sa CNN Politics, Director of the key Trump administration vaccine agency suddenly departs. Ito yung balita. Director ng key Trump administration vaccine agency suddenly departs daw. O, lumayas. Bakit kaya lumayas? Nabuking siguro ni President Trump. Ay, kawan niya. Barkada mo si Bill Gates, ha? Pinasusubo mo yung mga Amerikano. Pinasusubo mo yung aking administrasyon. Lumayas na lang siya. Ngayon, dito tayo sa facts about COVID. Para po makapagposisyon tayo ng tama. Ito yung pag-aaral, mga kababayan.
This was published 1 month ago, March 24, 2020. Nga kaya lang, kagabi ko lang po siya kagabi ko lang po siya mga kababayan nakita. Published, sabi diyan. March 14, 2020. Pakinggan po ninyo ito. Sabi rito, fully referenced facts about COVID-19 provided by expert in the field to help our readers make a realistic assessment. Sabi po ni Albert Camus sa kanyang book na The Plague in 1947, the only means to fight the plague is honesty. Ganun pala yun. The only means to fight the plague is honesty. O ngayon, itong plague na to, ano yung sa tingin ninyo? Honesty ba ang basihan sa pag-report? Or dishonesty in reporting? What about the plague itself, the virus itself? Are the so-called experts in the field honest, especially those running the United Nations agency, WHO? Honest po sila or dishonest? Ano sa tingin po ninyo? Overview, sabi rito. Number 1, according to data from the best-studied countries such as South Korea, Iceland, Germany, and Denmark, the overall lethality of COVID-19 is between 0.1% and 0.4%, and thus up to 20 times lower than initially assumed by the WHO. So ang tanong, why the panic? Bakit takot na takot yung mga tao? Lockdown dito, lockdown doon, quarantine dito, quarantine doon. Na based sa studies, mga kababayan. You can click di sinare ko to sa timeline ko. I-click ninyo po yung mga clickable words. South Korea, Iceland, Germany, Denmark. Pag click ninyo, lalabas doon yung mga balita. Kung saan sinasabi doon ang reference mismo nitong percentage na 0.1% lang pala. Bakit parang ang dami-daming namamatay? Kasi nga po, yon ang naririnig natin sa media. Everyday, morning, noontime, evening. Pagbukas mo ng cellphone mo, makita mo sa Facebook, post ng patay. Lahat COVID. Because of that news, we are bombarded of that news. Ang akala natin, ang dami-daming namamatay sa COVID. Mga kababayan, sa totoo lang po, talagang araw-araw, every second, may namamatay po. Pero ang hindi ibig sabihin nun, yung namatay sa COVID. Kasi every second nga, may namamatay. Every hour, may namamatay. Every day, may namamatay. Buong mundo, may namamatay talaga. In the same manner na every single moment, every second, may nabubuhay naman na bago, may ipinapanganak. Kaya nga, we have an increasing population. Bakit po? Mas marami ang pinanganganak sa namamatay, na matatanda, at may sakit. O, kita na ninyo? Na-realize natin yon. You see? So, that's up to 20 times lower. 20 times lower than initially assumed by WHO. Pangalawa, a study in Nature Medicine comes to a similar conclusion even for the Chinese city of Wuhan.
The initially significantly higher values of 1 were obtained because many people with only mild or no symptoms were not recorded. Number 3, 50% to 80% of test positive individuals remain symptom-free. Even among the 70 to 79-year-old persons, about 60% remain symptom-free. Many more show only mild symptoms. O ganun pala yun. Number 4, the median age of the deceased o yung namatay in most countries, including Italy, is over 80 years old, and only about 1% of the deceased o mga nangamatay had no serious previous illnesses. Ang ibig sabihin po, ang karamihan sa mga sinasabing nangamatay, mamamatay man talaga yon. Kaya lang ngayon, panahon ng COVID, kasi nga, dati na siyang may mga sakit. Kita ninyo? Dati na siyang may mga sakit. The age and risk profile of deaths thus essentially corresponds to normal mortality. Normal na pagkamatay ng tao. Bakit abnormal yung pakiramdam natin? Kasi yon ang araw-araw na naririnig natin, COVID, COVID, COVID. COVID, COVID, COVID. Lahat ng namatay, COVID. So we have that impression na wala nang ibang namamatay, kundi COVID na lang. Niwala kayo na lahat ng namatay, COVID? Nasaan na yung may mga sakit sa puso? Nasaan na yung mga may pneumonia, may leukemia, yung diabetic? Nasaan na yung may high blood? Nasaan na yung na-stroke? Wala na silang lahat. All of these diseases are gone. Ang natirang sakit sa mundo, COVID. Pinag-aralan po ito. Up to 60% of all COVID-19 related deaths have occurred in particularly vulnerable nursing homes. Number 5, many media reports of young and healthy people dying from COVID have proven to be false upon close inspection. Many of these people either did not die from COVID-19 or in fact had serious precondition such as undiagnosed leukemia. Hindi man kasi nagpapadoktor siya, yun pala may dati na siyang sakit. Biglang inatake, ay, COVID-an niya yun kasi umubo. Test kit. Swab. COVID nga. You see, mga kababayan, kaya nga po, wag kayong nagagalit sa akin kung hinahanap ko kung nasaan na yung mga bangkay. Pakita po ninyo yung 44,000 dyan sa Amerika. I appeal to CNN, BBC. Every, ang tawag doon, victim of COVID being cremated or hindi man siguro kinikremate kasi may binuksan na pong mass grave. I-cover po ninyo, bilangin ninyong isa-isa para maniwala kami. In like manner, dito, ang makita mo, lahat mga kababayan numbers, nasaan ang 437 dead bodies? Nasaan sila? Wala man lang nagka-interes sa